What? Tricycle FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Good morning po sa inyong lahat. Sana po mapili niyo po itong kwento ko dahil nahihirapan na po ako, DJ Lindsay. I am in a relationship at ang catch po sa aming relasyon ay 17 years po ang age gap namin. 23 years old na po ako. Habang siya naman po, going 40 years old na. Nanggaling po siya sa 7-year relationship na magka-live-in po sila. Tapos, siya po yung naging provider doon sa relasyon. So ever since, siya po yung nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng kanyang partner. Yan din po siguro yung rason kung bakit maraming bagay po ang hindi niya nakuha para sa sarili niya at hindi rin naibigay sa kanya. Nag-break sila, DJ Lindsay, dahil niloko siya ng kanyang ex. Nung nakilala niya ako, ibang-iba ako. Sabi niya, ang layo daw ng pagkatao ko doon sa ex niya. Paano ba naman hindi, DJ Lindsay? I spoil her. Lahat-lahat ng kailangan niya, binibigay ko. Kahit po konti pa lang ang pera ko, binibigay ko sa kanya lahat. Binibilihan ko siya ng pagkain, binibilihan ko siya ng kung ano mang gusto niya, basta't kaya ko. Sabi niya, nararamdaman niya raw na ako talaga ang mahal niya. Sabi niya pa sa akin, ngayon niya lang daw naramdaman yung maitrato na parang prinsesa. Pinagmamalaki niya pa sa mga kaibigan niya na sobrang thankful siya sa akin. Kasi this time, siya naman yung inaalagaan. Natutuwa din naman ako kapag naririnig ko yun. Alam niyo po, DJ Lindsay, sa kinikita ko po, 7,000 po ang natitira sa pera ko. Labas na po doon ang expenses. Kaya masasabi kong
nakakaluwag-luwag po ako. Dahilan para maibigay ko sa kanya lahat ng gusto niya. Yun nga lang po, ngayon, meron po kaming binubuo na negosyo ng mga kaibigan ko. At sa negosyong yun, kailangan ko pong maglabas ng 6,000 buwan-buwan. So technically, 1,000 na lang po ang natitira sa akin kada buwan. Ito po yung dahilan kung bakit paminsan-minsan nakakaligtaan ko na pong ibigay sa kanya yung mga request niya sa akin. May mga pagkakataon na hindi ko na siya nabibilihan ng paborito niyang pagkain. Hindi na kami nagkakape sa mga mamahalin na shop. At hindi ko siya nabibigyan ng sobrang funds na dati kong ginagawa noong nakakaluwag pa ako. Alam mo, DJ Lindsay, feeling ko nagbago siya simula nung kakaunti na lang po ang naitatabi kong pera. Kasi pakiramdam ko, sobra siyang umasa sa akin. Lahat sa akin niya hinihingi. Ngayon po, masasabi ko na daily struggle ko na po siya. Kasi nalulungkot ako na alam ko yung dahilan kung bakit ganito siya ngayon. Di ako nakakapagbigay ng mga bagay na dati kong nai-spoil sa kanya. Nahihirapan din naman ako. Pero hindi ko alam kung bakit hinihigpitan niya yung sarili niya sa pera. At gusto niya palaging ako ang gumagastos. DJ Lindsay, meron naman po siyang pinagkakakitaan. Dahil ba ito sa sitwasyon niya dati? Pero at some point kasi, nasasaktan po ako. Lalo na kapag naiisip ko na kaya niya naman maglabas ng pera. Lalo na noon, siya naman yung nagsuspoil doon sa ex niya eh. Pero bakit sa akin ngayon? Palagi na lang, libre mo ako. Bili mo naman ako noon. Bakit palagi na lang ako? Mahal na mahal ko siya, DJ Lindsay, pero nahihirapan din po ako. Sinasabi ko naman sa kanya na ito lang yung pera ko ngayon. Pero hindi siya naniniwala sa akin. Ang kulit. Unti-unti ko na pong inaayawan ang cycle namin na to. Pero at the same time, ayoko naman na ma-offend siya sa akin. Paano ko po ba ito maaayos, DJ Lindsay? Payo naman po. DJ Lindsay, maraming salamat. Sakali mang mabasa mo ang aking kwento. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham.
Kapuluan. Check your time. 14 minutes after 9 ang tamang oras. Metro at Mega Manila. This is Lihim ng Liha. Get out. Hindi ka magiging sex bomb. Uy, hello sa mga bangga po natin na talaga naman pong sobra over sa pagka-sweet sa mga jowa po nila, no? To the extent na, alam mo yon, nakakalimutan na nila kung ano ba yung word na sobra at ano ba yung word na sapat lang. Oo. Dito sa letter sender natin ngayong araw na to, no? Feeling ko alam mo naman sa mga bangga natin. Alam nyo naman siguro kung ano po ang naging problema dito sa letter sender natin. Pero nagulat ako dun sa age gap I mean, I take, di ba, no offense naman. Ang layo ng age gap nila. Tapos kung sino pa yung mas bata, siya pa talaga yung nagpo-provide, no? Wow! 17 years ang age gap nila di ba? Hindi ko alam, pero kung hindi pagmamahal lang tawag mo dito, ewan ko na lang kung anong itatawag mo dito, no? Diba? So yun, ang dami mo palang pera. Ba't ang dami mong pera? Oo. Kasi 23 years old, mga 24. Usually yan yung age na medyo nagsisimula pa lang, diba, buuin yung kanilang mga career, ganyan. Sa mga ganyang edad nga, hindi mo pa alam kung saang path ka pupunta, diba? Pero siya, ang dami niyang pera at bumubuo na siya agad ng negosyo. Palakpakan naman natin siya. So, taray naman our friend. Naniniwala kasi ako na may mga bagay na sobra, may mga bagay na dapat alam natin na sapat lang dapat, no? Sobrang magmahal itong letter sender natin. Pero itong isa naman, yung receiver, yung kanyang partner, para bang siguro dahil sa pinagdaanan niya doon sa ex niya, 'di ba? Parang ngayon lang siya nakaka-feel ng princess treatment, so they say, 'di ba? So talagang kinakarir niya ang pagiging princess niya this time around. Oo. Pero kasi ako naniniwala ako na kapag in a relationship ka, 'di ba, dapat alam mo kung paano, 'di ba, tansyahin yung jowa mo. Dapat alam mo kung paano makiramdam. Wow! No? Dapat alam mo kung yung jowa mo nakakaipon ba, nagsastruggle ba financially, meron ba siyang, alam mo yun, yung tipong hininga pa lang ng jowa mo, dapat alam mo na kung meron ba siyang problema o ano. Diba? Pero siguro hindi pa sila ganun katagal, no? Kaya hindi pa nila ganun ka, alam mo yun, tawag dito, memorize yung attitude ng isa't isa. So siguro yun yung dahilan, no? Pero alam mo, ako naniniwala ako, no, sa letter sender natin, hindi ka kasi naglagay ng pangalan. Dapat maging open kayo sa isa't isa, bakla. Kasi alam mo, the more na hinihintay mo lang na mapansin niya or hindi ka nagsasalita about it, di ba, makes her feel na okay lang sa'yo lahat ng nangyayari. Na okay ka lang, wala kang nararamdaman na, alam mo yun, wala kang pinagdadaanan. Kasi hindi ka nagsasalita, di ba? Kapag may jowa tayo, naniniwala ako na dapat open tayo sa maraming bagay. O lalo na kung mean ninyo talaga na magtagal and to be together, you know, for the rest of your lives, dapat maging open kayo sa isa't isa. Now, kung yung pagiging open mo, ite-take niya as something offensive, di ba? Feeling ko, kailangan ninyong pag-usapan at upuan ng mga bagay-bagay. Wow! Diba? Dapat kabisaduhin ninyo yung ugali ng isa't isa. And feeling ko naman, yung pagiging open mo naman about a certain, you know, matter or subject, lalong-lalo na when it comes to pera. Sensitive kasi yung bagay na yan, lalo na sa mga magjojowa, magkakarelasyon, di ba? May mga tao na ayaw pinag-uusapan ng pera, no, pagdating sa relasyon. Pero kasi ikaw, it's starting to bother you economically, yung sa sarili mo ba? Kasi sabi mo, hindi mo na naibibigay yung mga dati mo nabibigay sa kanya. And I'm sure may mga bagay kang hindi mo na nagagawa, may mga pagkain kang hindi na nakakain. Yung dating buhay mo, hindi na same as ngayon dahil meron kang pinaglalaanan na ng pera mo. Wow! So, naaapektuhan ka na rin, pati yung relationship mo. So, dapat maging open ka na dyan, friendship, pangga. I-open mo na sa kanya na, huy, baby, ganyan, mahal, honey, I'm sorry, pero kasi nahihirapan na ako dito sa financial status natin. Well, ako lang, yung financial status ko kasi i-explain mo sa kanya, meron akong gantong pinagkakagastusan, ganyan. Sabihin mo na nahihirapan ka, di ba? Di naman masama yun Kasi the more na, alam mo yun, tinotolerate mo yung ganong attitude niya, the more na okay lang sa kanya, wala siyang mararamdaman na pressure or whatsoever, di ba? Kasi hindi ka nagsasalita. Ay, magbasa tayo. Sabi ni Ate Rosie Lopez, baka pera lang ang gusto niya sa'yo. Umiiwas ka na lang dapat. Di ba?
Sabi naman ni Shelly, taray ng pangalan mo dyan. Kasalanan mo rin kasi, sinanay mo kasi siya. Di ba? Totoo naman, may mga ganyan din tayong pangga na magsasabing, sinanay mo kasi. Parang ikaw na nag-provide ng lahat, di ba? Tinolerate mo din di ba? Well, ang masasabi ko kasi dito, syempre kapag nagmamahal tayo, di ba? Lahat ng magpapasaya sa kanila, ibibigay natin. Siguro, nagkaroon lang ng konting, hindi naman miscommunication or pagkukulang when it comes to, communicating kung ano talaga yung meron sila ngayon, kung ano yung mga magbabago since meron nga siyang nag-venture nga siya sa isang business, ganyan. So, dapat kasi talagang open at nagsasabi kayo ng mga bagay-bagay Kahit alam mo na obvious na yung isang bagay, sabihin mo pa rin. Kasi mga babae talaga, minsan, kailangan mong sabihin sa amin lahat. Oo. Promise. Sabi dito, Marilu Bernaldez, walang tanong kuya kung mahal mo siya, usap is the key. Truly. Sabi naman ni Ate Ravicel, hindi ka niya mahal. Minahal ka lang niya dahil sa pera mo. Sure yan, pag hindi mo nabigyan, manlalamig na yan sa'yo. Oh, that's so sad. So sad naman. Sabi naman po dito, naku, mahirap talaga kapag ang usapan pera na. Naku po, gising-gising ka na dyan. Lexi, sinanay mo kasi nung una, dapat kasi hati kayo ng mga expenses para hindi na lang niya sa'yo inasa lahat-lahat. Hanggang sa nasasanay na siya na hindi na naglalabas ng pera, mag-usap na lang kayo ng masinsinan at magkapaliwanagan kayong dalawa. Diba? Totoo naman. So yun nga kasi, tinolerate mo kasi, diba? Kaya nga sabi ko 'di ba sa unang part ng ating nung segment natin na to, minsan kasi hindi natin alam pag nagmamahal tayo kung ano ba yung word na sobra at kung ano lang talaga yung word na sapat lang or tama lang, ganon. Kasi kapag sobrang in love tayo, 'di ba? Ewan ko, lalo na sa mga first timers when it comes to relationship, we tend to overgive, pagmamahal, attention, time, 'di ba? Efforts, pera, material things, ganyan. Ini-spoil natin yung taong mahal natin, 'di ba? Kaya nga minsan kapag nagkaroon ka ng heartbreak, kahit na nag-overgive ka naman, yun yung daing natin Mahal na mahal ko siya, binigay ko sa kanya lahat, binigay ko lahat ng kailangan niya. Tapos bigla kayo nag-break. Ikaw yung sobrang devastated, 'di ba? Ikaw yung wasak na wasak kasi nag-overgive ka. Ngayon, feeling ko, ang kailangan mong matutunan is paano ibigay lang yung sapat lang, pero in a way na mararamdaman niya pa rin na mahal mo siya, di ba? Kasi kung sobra-sobra naman yung pera mo or sobra-sobra yung meron ka, why not? Sige, i-spoil mo. Pero dapat malinaw sa inyong dalawa na, oops, teka lang, hanggang dito lang, yung kaya nating spend kasi meron tayong dapat paglaanan, ganyan. At saka naniniwala ako, mahal ko, na kapag ang isang babae ay seryoso sa'yo or may care siya sa'yo, kakamustahin ka niya financially Diba? Naniniwala kayo doon? Kakausapin ka niya financially at kakamustahin niya financially. Nakakaipon ka ba? Uy, bakit bumili ka na naman ng ganyan? O binilihan mo na naman ako ng regalo. Nakakaipon ka pa ba? Nabayaran mo na ba yung bills mo? Nakapagbigay ka na ba sa pamilya mo? Yung kakamustahin mo siya, kamusta yung bulsa niya kasi ayaw mo ng receive tapos siya dinedeprive niya yung sarili niya para lang makapagbigay sa'yo at mapasaya ka, di ba? Doon ako naniniwala, personally. Oo. Kasi ako ganyan ako Hindi naman kasi natural talaga na kuripot ako sa mga bagay-bagay, no? So, alam mo yun, chine-check ko rin from time to time. Si Romel, kapag halimbawa, kakain kami sa mga mamahalin na restaurants, ganyan. O, okay ba tayo? Baka naman mamaya mag-spend tayo ng gantong kalaki, tapos chuchu, ganyan. So, i-check nyo rin. I-check nyo yung partner ninyo. Hindi yung puro, di ba? Puro receive lang kayo. A woman who truly cares talaga ay magtatanong yan, kamusta ka financially? Oo, kailangan mo ba ng tulong? Nakakapag-ipon ka pa ba? Nakakapag-ipon ba tayo? Diba? Ganun yon. So dito sa letter sender natin, tanungin mo siya or sabihin mo sa kanya kung ano yung pinagdadaanan mo. As in, maging transparent ka. 'Di ba? Na ganito lang yung kinikita ko, 1,000 na lang yung kinikita ko, 'di ba? Or 1,000 na lang yung natitira sa akin. Ito na lang yung kumbaga pang-spoil ko sa sarili ko at pang-spoil ko sa iyo. 'Yun. So paano ko 'to pagkakasyahin sa atin? Ganyan. 'Di ba? Baka pwedeng this time habang binubuo ko tong negosyo namin ng magkakaibigan namin, 'di ba? Baka pwedeng tulungan muna tayo sa mga gastos. Siguro sometimes mag-KKB tayo sa dates, ganyan.
Baka pwedeng ikaw muna yung sumagot ng mga, alam mo yon, mga extra challenge natin. Huy, extra challenge. Mga dates natin, baka pwedeng ikaw muna, ganyan, tulungan mo naman ako, ganyan. Alam ko, ang mga lalaki ma-pride, pero, you know, it won't make you less of a man kung maging honest ka sa financial status mo. Kasi doon mo nga malalaman doon mo marirealize kung talaga bang seryoso sa'yo yung babae or ginagamit ka lang niya. Sabi ni Justin, huwag kasing marupok. Sa amin mo na lang ibigay yung pera mo. Diba? Hindi ka makikiagaw ng pera. Diba? Hindi, totoo lang. Doon mo malalaman talaga kung ano ba to. Kapag ba gipit na ako, magsistick pa rin siya with me. Or kapag madami lang akong pera, kapag nabibigyan ko lang siya ng mga bagay na gusto niya, saka lang kami okay. No? So kailangan mong malaman yun at kailangan mong maramdaman yun, ha? Hindi porket in love ka, bulag-bulagan ka dyan, friend. Oo. Uy, dyan ka mauubusan ng yaman. Oo. Dyan nababankrupt yung mga mayayaman kapag sobrang na in love, binibigay lahat dun sa babae. Di ba ganyan yung mga pelikula? Diba? Tapos biglang mababankrupt kasi naubos dun sa babae. Yung babae pala may ibang lalaki, ganyan. Matuto ka magtira para sa sarili mo. Diba? At alam mo ba usually kapag ang isang tao ay nakuryente or na heartbroken dun sa taong mahal na mahal nila. Diba? Yung mga nag-overgive ng feelings, ng attention, ng pera, ng material things doon sa taong mahal nila. Usually kapag nasaktan sila din yung biglang, oops, ayoko na muna magmahal. Natotrauma sila. Saka sila magiging picky when it comes to mga taong mamahalin nila. Kaya sila nagiging pihikan. Ba't sila nagiging pihikan? Kasi alam nila kung paano sila magmahal Diba? Kasi alam nila na kapag nagmahal sila, over din. Over yung binibigay na time, over yung attention, over yung pera, over yung material things, over yung lahat ng efforts. Kaya nagiging pihikan sila kasi gusto nila, 'di ba, Pangga, yung taong mamahal nila o yung taong deserving ng pagmamahal nila talagang pakak na pakak. 'Di ba? Talagang ibibigay din pabalik yung pagmamahal na binibigay nila. Yung over pagmamahal na ino-offer nila, gusto nila maibalik din sa kanila. Kasi nga, sobra-sobra sila kung magbigay pagdating sa relasyon. Ganon yun. Kaya kapag ang isang tao sinabi nila na, pihikan ako syempre namimili ako. May pinagdaanan yan. May pinanggalingan yung pagiging picky nila. While yung iba, inarte lang. Diba? Yung iba sinasabi, pihikan ako pero ang totoo, walang nanliligaw sa kanya. Diba? Oo, charing-charing lang daw. O sabi dito ni Liberty Alano, sinasamantala lang talaga yung kabaitan niya. Oh, that is so true. Usap kayong dalawa. Ano ba yung ganito? Ba't gato ako magsalita ngayon? Para akong Chinese na parang Korean. Diba? Mag-usap kayong dalawa. Sabihin mo sa kanya kung anong pinagdadaanan mo. Then, malalaman mo naman yan kung ano magiging reaction niya, yung mata niya, tingnan mo, body language, kung anong sasabihin niya. Kasi ang taong nagmamahal willing tulungan, 'di ba? Yung kanyang taong minamahal din para mas maging magaan yung dalahin, 'di ba? Ganun 'yun. Mag-a-adjust lang kayo. At saka hindi naman mahirap na adjustment 'yan kung game kayong dalawang mag-adjust, 'di ba? Lalo na usapang pera. O kung meron naman yung isa, di kung sino yung meron, siya yung magbigay, kung sino yung nangangailangan, o siya yung, 'di ba, tulungan. Ganun naman talaga sa life. Wow. Just because ikaw yung lalaki doesn't mean ikaw talaga lagi yung magpo-provide. Ganon. Wag ganon, 'di ba? Baguhin natin yung mentality na ganyan. Kapag meron yung tao, sige magbigay. Kung wala, di sikapin na makapagbigay, pero habang wala, tulungan muna, 'di ba? Magtulungan muna kayo. 'Di ba? Ganun yun. Tulong-tulungan lang yan. Yan ang totoong relasyon. Yung nagtutulungan kayo kapag wala yung isa yung tutulong. Pag sobra-sobra yung isa, di ba, siya yung tutulong doon sa isa. Pero baka naman, huwag ka naman masyadong abusado, no? Baka naman forever ka na lang wala at umasa ka na lang dyan sa jowa mo dahil meron siya. Huy, hindi ganun, B. Kailangan mong magpursige at i-prove din yung sarili mo, di ba, na may silbi ka sa relasyon na yan. Hindi yung palagi ka na lang nakaasa. Di ba? Ganun lang yun. Well,
I wish you all the lucky things and blessings in life. Sana maging maayos yung relasyon ninyong dalawa. Kung talagang mahal mo, you'll work on it and you'll work for it. Mag-uusap kayo, aayusin nyo yan kung talagang mahal nyo yung isa't isa. Diba? 9:29 na po ng nagmamagandang morning. Thank you so much for tuning in dito po sa Lihim ng Liham. And of course, ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Mamaya tatawagan natin si Kuya Isagani Obilio na nanalo po sa Panggash or Pangcash on-air promo, okay? But in the meantime, giving you something from Juris. This one is called Di Lang Ikaw. Wow! Para sa lahat ng mga pangga natin na nahihirapan ngayon, this song is for you. Pansin